Siyempre mga ka-business, meron akong nakitang video rito, tsaka mga pictures ng mga tao na sobrang pag-inom ng alak. Yung mga may sakit dahil sa pag-inom ng sobrang dami o labis na pag-inom ng alak, ano po. So yun na, Kuya Bong, pakitingnan mo ito. Wait lang. Ayan, mapasuyo nga, ma. Pakita mo kay Bong. Yan mo, Kuya Bong. Kuya Bong, may stroke ka talaga pag kaminom ka lagi ng alak. Yan. Gusto mo ganyan mag-itsura mo? Yan. Yan, gusto mo yan, Bong? Ayaw ko yan. Ito. Ayaw ko rin yan. Ngayon, di ba sa akin pag diabetic ako talagang pa? Opo. Ito talaga yung pa. Kuya Bong, gusto mo ganyan? Hindi na po. Ha? Hindi na po. O magiinom ka pa ba? Hindi na po. Kawawa. Kawawa nga. Sigurado na yan, Bong, ha? Ito. Ayaw ko rin yan. Ayun na, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Salamat po ng napakarami sa walang sawang suporta, sa pagmamahal. Siyempre sa mga prayers. Thank you so much po. Ayun na, kabado kaming lahat ngayon. Hindi maiiwasan gawa ng ngayon natin malalaman po kung ano yung resulta nung pa-check up natin kay Kuya Bong, yung general check up. Sana ay wala namang malaking problema. Ayun na, kagabi po ay nag-pray kami lahat. Sana ay wala naman sanang nakakatakot po kasi mga ka-business dahil alam naman natin na talagang matagal talaga siyang nalulong sa pag-inom ng alak. Ayun, nakakasama ko pa rin po siyempre si Kuya Buknoy Po, mga ka-business. at si Mrs. Ka-Business, Bay Papaya, Morning po, mga ka-business. saka si Bong. Ayan, si Dexter po mga ka-business ay doon muna siya sa team ni Papa Deans. Salamat po. Salamat saan? Nag-pray nila po. Para sa akin. Yun. Siyempre naman, lahat maraming nagpipray para sa iyo, Kuya Bong. Ayun na, malapit na tayo. Didetalye ko po sa inyo lahat at sikapin natin na yung doktor ay may vlog natin lahat ng kanya sasabihin. Kasi marami rin nitong kapupulutan ng ng aral. Lalo na dun sa mga kababayan natin na may mga kamag-anak na nahihilig sa paglabis na pag-inom ng alak. Mga ka-business. And shout out po dun sa kaibigan natin na may-ari ng clinic ng VMD 2020. May mga branches po sila dito sa Vicas along Congressional Road sa may Caloocan North, at meron din sila sa Bagong Silang. Saan pa yung iba? Sa Diparo po. Sa Diparo meron din po, mga ka-business namin minamahal. Ang dami yatang pasyente, dami sasakyan. Ayun, so dito na lang muna siguro Kuya Noy, tabi. Tara po. Kuya, magkano ka lang?
Ano? Thank you po. Ano kasi dito ay ticket. Nasa bahay pa. Picture lang yung kasama. Sige, Okay. Bye-bye. Mga ano po yun, kababata ni Papa Dins. Kain ka na, sir. Ano po yung, ano niya ma'am? BP niya? 120, 80 po. 120 over 80. Normal. Bibi ni sir na Maganda BP mo, Bog. tipang po tayo. Nila ka pa sir na cellphone. 65.5. 65.5. Nadagdagan ka ng 5 kilo. Di ba 60 siya nung nakaraan? Oo, ang bilis naman. Ito po. 60 na ba siya dati? 60 yung huling patimbang, di ba, Bong? 60 na ba yung nakaraan, ma'am? 62 po yun. Ah, 62. O, di 3.5 lang. 3 point. Isang record po. Dati na po kasi siya na-check up po Opo, ito po meron. So yun na, sa mga bago po nating mga viewers, mga ka-business natin, kaya natin ginawa to, yung general check-up kay Kuya Bong kasi nung nakaraan nga po ay suka ng suka at parang sobrang sakit ng kanyang tiyan, parang hinahalukay. Ano yung resulta ni sir? Ferdinand Taas. Para kasi hindi ko matitis ang record. Kasi ito yung naka-record. Tawagin na lang. Apo. Sige po. Ano yung Bong? Pampaswerte? Hindi, papaswerte lang. Ako kinakabahan eh. Kinakabahan din ako. Kinakabahan din ako ng konti. Konti lang naman. Konti lang Naalala naman. mo si Clarissa, Oo naman. yung sing-sing na bigay sa'yo. Oo, bigyan niya sa akin eh. Kung anong bili niya dyan, Kung ko daw iwawala daw. mo iwawala. Ako talaga kinakabahan. Tawag na, Bong, dito Bong. Ano may face mask mo, Bong? Hello po, Dog. Good morning. Morning po. Hi, sir. Welcome back. Ay, good afternoon. Ay, good afternoon na. Sige po. Bali, nakuha ko na po yung mga, yung mga resulta po natin. So,
sir, sabayan niyo ako ha. Isa-isahin natin. Okay? Next po, una, FBS. Yung FBS po kasi yung makikita yung control ng kanyang ng metabolism po ng asukal sa katawan. Dito ko rin po makikita yung possibility kung meron kayong diabetes. Ang ating fasting po ay 6.53. Ang normal is between 3 to 6.05. So, medyo mataas, sir. Okay? So, ibig sabihin, baka kailangan na natin magbawas ng mga malakas po ba sa kanin o kaya sa mga tatamis na pagkain. Matamis po, malakas po siya sa matamis. Ayun, sir. Ha? Bawas-bawas po tayo, okay? Next po, yung BUN, creatinine at saka uric acid, ito po yung mga parameters nyo for kung maganda pa ang kondisyon ng ating kidneys. Okay? Ang BUN, ang normal is 3.57 to 14. And then, ang ano nyo po, ang resulta nyo is 4.94. So, normal pa. Maganda. Ang creatinine, 99. Ang normal is between 79 to 123. Normal pa ang creatinine. Ang uric acid, 4.52.72 na ang normal dapat is between 200 to 427. Elevated po ang uric acid. Ang uric acid po kasi napifilter naman siya ng kidneys natin. Maganda po ang kidneys nyo, healthy pa siya kasi normal ang BUN tsaka creatinine. Bakit po tumataas ang uric acid? Nanggagaling po sa diet nyo po. Yung may mga kinakain o kaya iniinom kayong mga pagkain at inumin na mataas sa uric acid. Ang mga matataas po sa uric acid yung alak o kaya yung juice, yung mga sugary drinks, mga karne, yung mga laman loob, yun po ang mga matataas sa uric acid. Mahilig po ba sa mga pagkain na yun o sa inom na yun? Bobis po. Paborito niya po. Nako! Paborito ko siya eh. Bukos din. Bukis talaga? Tapos umiinom po ba? Meron din ako. Malakas po yun to. Nako! Sir, itigil nyo na yun, ha? Kasi napapataas siya ng uric acid nyo. Pag tumaas pa ng sobra yung uric acid nyo, pwede kayong mag-gout. Ang gout po kasi, sasakit po yung mga yung mga sa paa niya, mamamaga, tsaka parang minsan may mga ibang patients na hindi nila natapak yung paa nila. Ang feeling po kasi nun, parang siyang, parang pins and needles na parang tinutusok yung paa kada tapak. Kaya most of the time, iniiwasan ng mga pasyente lumakad, hindi makalakad kasi masakit. Okay? So, advice ko sana, sir, huwag na kayong uminom. Okay? Next, yung ALT tsaka EST po kasi liver enzymes. So, ibig sabihin, dito ko makikita kung maganda at healthy pa ang kanyang atay. Ang liver enzymes niya ay 13 at 16. Normal pa naman po siya. Healthy liver and healthy kidneys. So, ibig sabihin po nun, sir, kung maganda pa ho ang ating atay at saka ang ating kidney, sa diet niyo po ang problem talaga. Masyadong mataas ang uric acid na kinakain, na mataas ang uric acid ng mga pagkain, tsaka inumin nyo. At yung sa niyo po, yung sa asukal niyo, masyadong na kayo matamis kumain. Okay? Bawasan po natin yung matamis, tapos itigil na natin yung sir, yung pag-iinom. Okay? Next po. Yung sa cholesterol naman po, ang cholesterol po kasi as much as possible, gusto namin na nasa normal po siya. Kasi ang cholesterol po, yan po yung bumabara sa mga ugat natin na possible risk factor ay stroke or heart attack. Okay? Ang cholesterol niya is 5.69. Ang normal is between 3.9 to 5.72. So, normal po siya. Ang triglycerides, 1.52. Ang normal is between 0.68 to 1.90. So, normal pa. Ang HDL po, 1.19, which is also normal. Ang HDL po kasi, gusto namin na nasa normal siya or mataas. Kasi po, HDL is a good cholesterol. Kumbaga, yung good cholesterol tumutulong sa katawan natin, i-flush out yung mga bad cholesterol sa katawan.
So, okay naman siya kasi normal. Ang LDL at saka yung bad cholesterol po na sinasabi ko sa kanina, yun po yung LDL at VLDL. Okay? Yun po, yung dalawang cholesterol na yun, ang notorious talaga na bumabara sa mga ugat-ugat natin. So, gusto namin na mas mababa pa sa akin. Okay? Ang kay Sir Ferdinand kasi is 3.80 yung LDL, medyo mataas. Okay? Ang normal kasi niya is dapat nasa 3.26. Ang VLDL is 0.69. So, nasa normal pa naman yung isang bad cholesterol niya. Pero kasi sir, kahit papano, this is a warning na dapat mag-diet kayo na dapat less yung intake ng mga fatty meals, kumbaga yung mga mamantikang pagkain, yung mga fast food, okay? Kasi para sa kalusugan nyo rin yun, sir, okay? Okay, next po. Yung ang CBC po kasi, dito ko makikita kung complete blood count, dito ko makikita yung possibility kung anemic si sir or may infection siya sa katawan. Ang hemoglobin niya is 136, ang normal is between 140 to 180. Medyo mababa. So, kaya po na natin dun sa sa mata niya, medyo maputla. Ganun po. So, baka pwede ko siyang bigyan ng vitamins para sa pangmumutla niya. Okay? Ang hematocrit niya po, nasa normal pa naman. Is 0.40. Ang normal is 40 to 54. Pero, konting-konti na lang. As in, naka-borderline ka, sir. Okay? Ang erythrocytes or the red blood cells, ang red blood cells po kasi nagpapapula ng dugo. The more na mas mapula ang dugo, mas maganda po kasi ang dugo natin yung nag-transport ng nutrients or ng gustalo sa katawan natin. So, mas maganda na normal siya. Pero kay sir po kasi, ang normal is 4.6. Sa kanya, 4.2. Kaya po siya, medyo maputla po siya. Okay? Ang WBCs, white blood cells, are the soldiers of his immune system. So, kumbaga, ito po yung mga lumalaban sa, yung mga cells natin sa katawan na lumalaban sa infection. Ang kanya po, 8.5, nasa normal pa naman po siya. Kasi pag tumataas siya, ibig sabihin there is some kind of infection na nag-infect sa katawan niya. Pero sa kanya, normal pa naman. At saka po, ibig sabihin din ito na malakas ang immune system niya. Okay? Ang segmenters, tataas siya pag may bacterial infection sa katawan. Okay? Pero sa kanya po, normal. So, no bacterial infection. Lymphocytes and monocytes, tataas pag may viral infection. And normal naman po pareho. And eosinophils, tataas pag may tupod or parasitic infection sa katawan. Pero so far, lahat po normal. So, ibig sabihin, no infections right now po. Okay? Ang platelet count, ang platelet po kasi, siya po yung nagre-repair ng halimbawa pag may sugat tayo, siya yung in charge na patitipin yung dugo. Pag naman po, pag sobrang taas ng platelet, baka nag-unique siya. Pero pag sobrang baba, indication, baka pwedeng dengue. Pero sa kanya, 336, normal. Okay? Ang kanyang ihi po, dito ko kasi makikita kung meron siyang infection sa ihi. And so far, wala naman po. Masakit ba ang pag-ihi? Sir? Wala. Okay. So, yun po. Tapos, nung nagpa-full abdominal ultrasound naman po tayo, normal naman po lahat. Normal ang kanyang liver, gallbladder, pancreas, spleen, kidneys, urinary bladder, and prostate. Okay? Ang inaano ko lang, sir, dito po kasi sa sa overall health niyo po, kasi maganda pa po yung mga organs niya eh. Maganda ang kidney, maganda ang liver. Talagang nasa diet niyo lang, sir. Ha? Kasi 42 pa naman kayo. Relatively bata pa kayo. Gusto ko lang kayong bigyan ng vitamins sa sa dugo nyo para hindi kayo masyadong maputla. Tapos, mapapromise nyo pa sa akin, sir, na tayo, na magda-diet tayo. Promise?
Kasi baka mamaya, sasabihin mo sa akin, promise, tapos biglang hindi pala, sir. Lakas ko kumain na sir. Ha? Malakas din ako kumain. Malakas kayong kumain. Eh, paano yun? Pag malakas ka kumain, eh, di magagamutan ba tayo for diabetes? Hindi ko alam. Ha? Kasi sir, medyo mataas yung nyo, yung fasting nyo. Hindi ko alam eh. Ha? Hindi ko alam eh. Kayo ma'am, tingin nyo ba makakapag-diet siya o ano na natin? I-monitor po namin, Dok. Kami na ang Sige. bakalang mag-monitor sa mga kinakain niya po. Tapos, Kasi gusto ko pa siyang bigyan ng chance na mag-diet. Okay, na parang ayoko kasi magbigay ng maintenance na parang kung kaya pa kasi ng katawan, kung kaya pang i-manage ng niya, ng katawan niya mismo, tsaka kung madadaan natin sa diet. Kasi sir, malaking bagay ang healthy diet sa katawan and sa overall health ng ng overall health ng isang tao. Okay? So, kung gusto nyo, bigyan ko lang kayo ng isang vitamins para sa dugo niya. Tapos, yun na po, diet lang tayo. Okay? Titigil po natin yung nyo ha, bawas ang asukal. Bawas sa mga matatamis, sa kanin, tigil ang inom. Tigil na sir ang inom ha. Okay? Tapos, diet lang po sa mga matatabang pagkain. dapat siguro mag-promise si Bong, no, Dok, no? Oo, Sa sir. pag-iinom. Promise mo sa akin. Ha? Bawal na po. Taas kamay. Ano iniinom mo? Gin. Gin? Nakailang bote kasi isang araw? Dalawa, tatlo ganyan. Isang araw? Kayo lang yun? Hindi yung sinishare? Tapos meron pa po yung yung Coke. Soft Cheeser drinks? niya, cheeser. Coke. Coke po. Sir naman. Talagang ng diabetes tayo ano yun? Isang Coke kada gin? Sir naman. Ha? Mag-ano tayo? Tigil iniinom. Tigil Kasi talaga. wala naman nadudulot na maganda sa inyo. Bong, dapat mag-promise ka kay Doktora. Promise mo sa akin. Taas kamay, gano'n. Promise. Ayan, nag-promise na ha. Gusto ko yung ng kamay. Yan. Promise. Promise na yan, Bong, ha? Ha? Tigil mo na inom. Wala naman nagagawang maganda sa katawan natin. Yan eh. Ha? Okay? Pag mo lang, try mo, hindi. Gusto ko talaga, sir, itigil mo na. Okay? Okay. Sige. Normal yung mo. Oo. Kasi pagka huli na lahat, wala na. Oo, sir. Kasi ngayon, buti nga ako napapacheck up Ano kayo po ba, Dok, excuse po, ano po bang pwedeng mangyari sa kanya kapag halimbawang hindi niya itinigil yung pag-inom ng alak? Ako, sir. Atay mo dyan. Atay mo magiging problema dyan. Aabot ba tayo ng cirrhosis? Kung baga, hindi mo na kayang sirang-sira na yung atay natin. Ano po mangyayari, Dok, kapag halimbawa nasira yung atay niya? Ano ang mangyayari sa kanya? Ako, marami na ang mangyayari sa inyo yan. Tataas na yung mga sugar nyo. Pwedeng putol pa, pwedeng magano kayo. Sirang-sira na yung magiging diet nyo, sir. Ha? At ikakamatay. Oo. Ang atay kasi, sir, Pwedeng- importante kasi yan. Ang atay kasi ang nagme-metabolize ng sa cholesterol natin. Yung detoxify ng toxin sa katawan natin. So, malaking bagay po ang ng atay. Ha? Okay? Okay. Promise, ha? Promise. 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 Okay, sige. Ang bibigay ko lang sa iyo yung para sa ma-manage mo diet mo, promise. Tapos titignan ko yun after 3 months. Malalaman ko pag nandadaya ka. Makikita ko sa dugo mo yun, sir. Bibigyan ko siya ng yung sa HbA1c, yung glycosylated na papatest ko yun para malaman ko kung nagda-diet talaga si sir. Makikita ko sa uric acid kung tumigil ka talagang uminom. Ha? Makikita ko sa dugo niyo yun, sir. Kahit sabihin mo sa akin nagda-diet ka, makikita ko ang totoo sa sa dugo niyo. Ha? Okay? Okay. Ulitin po natin tong yung mga blood works after 3 months ng serious diet, ha? Yung talaga, totoong diet. Bawat yan ko.
Pwede siyang mag-exercise ano Dok, makakatulong. Oo. May ano ron? Exercise. Pag ano tayo, mag-exercise tayo, mag-treadmill, tapos Imbis na ano, sir. stationary bike, tapos merong bench press doon sa bahay, di ba? O magba-barbell. Ano? Kung ano ko, yung pag-iinom po ba niya, nakaano kasi gusto mo makatulog? Ha? Dun ba connected yun? Na gusto mong umiinom ka para dire-diretso ang tulog? Pwede mong palitan yun na mag-exercise ka. Mag-exercise ka na mag-exercise para mapagod yung katawan mo. Eventually, paghiga mo, tulog ka kagad. Tama yun sir, mag-exercise ka. Okay? Palitan natin ng healthy habits. Okay? Huwag lang yung inom ng inom. Masama kasi na nakadepende kayo sa alak. Okay? Okay. Sige. Para magpaganda rin ang ating overall health. Okay? Eh, Dok, halimbawa po, bumalik yung sakit niya sa tiyan. Kasi minsan pag kayo Oo nga pala. sumusuka po siya. Yung pagsuka niya po kasi sobrang, parang gusto niya lahat iluwa yung sa tiyan niya doon. Sa chart niya. Bibigyan ko kayo ng papatigil ng suka. Baka kasi kaya siya nagsusuka dahil sa sobrang rin niya, sobrang inom niya. Diba? Nakakaano kasi, pag umiinom po ba kayo, wala kayong laman, hindi ko lang naman ng tiyan. Ganun. Pulutan. Yan din. Yung sa Dok, pagbibigay din po kayo ng gamot sa Sa sakit ng tiyan. Okay? Bibigyan ko muna siya ng yung pagpababa ng acidity ng niya, ng tiyan niya. And then, after that, yung para sa sakit din. Okay? Pero sir, grabe, Tigil na po. Tigil na yan. Wala naman talaga madudulot na maganda sa inyo yan. Okay? Okay? Sige po. Bali, resetahan ko lang po kayo. 43 no? Opo. Work ito pa lang. 42 pa lang pala siya. Nakalagay dito sa 42 pa lang. Sorry. Magpo 43 sa February. Mag-birthday pa pala kayo. Ayaw pa. Ayaw pa naman. 42 ko lang. Sige. Para Wala kay kasal ko eh. Abuti mo naman. Wala kay kasal. Ay nga pala Dok, Kasal kayo? yes Dok, ang girlfriend niya isang OFW sa Hong Kong. Wow! Tapos pupunta yun. Dito kayo kakasal sa Hong Kong. dito. Wow. Saan niyo nakilala yun, sir? Nakapanood ko sa kanya sa vlog. At simula umpisa, yung ipinakita ko sa inyong video, Opo. ang unang nakita namin siya, napanood na nung girl. Hanggang ngayon, sinusubaybayan siya. So yun, na in love sa kanya. Ay, so sir. Guwapo ah. Boom! Huwag kang mag-alala kasi si Doktora, alam niya yung history mo. Alam niya. Pinakita namin yung pinanood namin sa kanya. Okay na. Tapos, bigyan ko siya ng 40 milligrams. So, kailan siya uuwi dito? Malayo pa. Kailan ang kasal niyo? Lapit. Secret ba? Secret? Sabihin mo. Nag-aaral pa naman. February birthday niyo? Ganun. Sabay, double celebration ba? 14. Valentine's. Wow! Ang birthday niyo? 12. So magkalapit talaga. Tapos ho ba? Saan kayo kakasal? Hindi ko pa alam kung saan. Maghanap pa kayo ng lugar? Naghahanap. Kinikilig si sir eh. Maganda. Maganda. Dapat ang sagot, sir. Nanonood siya eh. Shoutout mo yung girlfriend mo, Bong. Ay, mahal. Thank you, sir. Banggitin mo pangalan. Pag na. Banggitin mo, sinong mahal ang sinasabi mo?
Pawalan siya. Ano na niya yun? Ano ba yun? Ano na niya yun? Ano ba yun? Mamaya. Maraming mahal. Mahal ang bigas, mahal ang isda. Ay, mahal. O sinong mahal yun, di ba? Hindi, ano pangalan? Kalisa. Sabi mo ba? Ito talaga. Ano pangalan? Kalisa. Clarissa. Huwag mo yung kakahiya Di ba may yung mura? pangalan. May mura rin. May mura. Alam mo po dito, sir, pati na lang. Wow, tapos ano? Hindi ko alam kung anong meron itong taong to, si Bong. Mga ka-business, hindi ko may paliwanag. Si Doktora, ayan, o, kita mo, nakuha niya kagad yung loob. Masaya si Doktora sa pakikipag-usap kay Bong. Madali naman po siyang kausapin. Tsaka nagsasabi po kasi ng totoo. Yun po yung ano, basta nagsasabi rin totoo at nagkikip ng promise na hindi na iinom. Di ba, sir? Ibig sabihin ng nagkikip ng promise, tinutupad yung promise. Tinutupad ng promise, ha? Okay? Tara. Parang ano, gusto mo Kasi mamonitor ka Hindi kasi kinakabahan po kami lahat eh. Kinakabahan kami lahat. Kahapon pa. Opo. Na parang iniisip. Kanina nga po, nung sinasabi ko yung, in-explain ko yung ano niya, yung test niya. Parang hindi siya mapakali. Pero pag inumaga. Talaga? Nakapari ko inumaga. Kinakabahan ka. Para ano naman, sir, okay naman siya, basta kailangan diet, tsaka alagaan niya yung sarili niya, sir, ha? Iinom pa tayo? O hindi? Hindi na. Promise? Promise. Promise, very good. Ha? Para ano tayo? Para healthy, okay? Tapos, mag-ano lang po ako, magpapatest lang po tayo ulit. Okay? After 3 months naman lang po ito, para surveillance after serious diet. Okay? Para malaman kung inaalagaan na talaga sarili niyo. Okay? Ayun Bong, naintindihan mo yun ha. Sabi ni Doktora, pagkatapos ng 3 buwan ay babalik tayo rito para itetest ka ulit. Para malaman kung sinunod mo ba yung iyong promise. Okay? Ha? Sige. Ito po lang yung group. Perosulfate. Perosulfate as folic acid. Take mo, ito po yung para sa dugo. Okay? Take 1 tablet once a day naman. Okay? And then yung omeprazole 40 mg para sa sakit ng tiyan. Combination ko ng omeprazole tsaka Buscopan para sa sakit ng tiyan. 40 mg, take 1 tablet 30 minutes before breakfast for 14 days. So, ibig sabihin, empty yung stomach niya. Kasi most ng mga gamot dapat iniinom with meals, pero ito dapat empty ang stomach. Tapos HNDB, Buscopan naman yung po yun pag sumasakit ang tiyan. Pag sumasakit ang tiyan, take 1 tablet every 8 hours or as needed. Okay? Sige, sir. Okay? Ito po yung ano niya. Ito po yung fasting niya. After 3 months. Rest po niya. Okay? Okay po. Sir Bong, diet tayo. Kasi nasa borderline na ang ating sugar. Okay? Ha? Mahirap maggamutan tayo. Gusto mo maggamutan everyday? Ayaw. Ayaw, diba? So, Gusto susunod mo po ha. ma-confine? Gusto mo ma-confine? Gusto nyo ma-dialysis? Mahirap yun. Gusto mo ma-chemo? Hirap yun. Kasi ang kalusugan natin ay ating kayamanan. Okay? Ha? Oh, narinig mo si Doktora? At tandaan mo yun Bong ha. Ang kalusugan natin ay Saya. kayamanan. Kayamanan. Ibig sabihin, Ha, sir? napakahalaga. No? Kasi sir, pag Napakahalaga ng ating pag mako-confine ka, magkano? Mahal, ha? Kaysa naman napaabutin natin doon, aagapan na natin, okay? Ha? Hindi pwedeng basta-basta lang tayo sa kalusugan natin, sir, okay? Ha, ngayon pa lang agapan na natin. Buti nga po napapacheck up kayo kasi ibig sabihin, nakikita natin ang overall health nyo ngayon. Okay? And if may possible na maagapan, aagapan natin. Okay? Ulat po ako na maganda po kasi yung resulta ng mga test niya na to the point na hindi ako masyado nagbigay talaga ng gamutan. Kasi most of the time na, yun nga po sinabi niya sa akin yung kwento ni sir na siya, dati lang nakapalasa, palabo,
nag-aapoy, hindi nagmamas, gano'n. Tsaka talagang buong yung alam talaga siya. Oo, yun nga po eh. Kaso ang ano naman po, ang maganda kasi kay sir, walang, tinan nyo, normal po yung sa ano niya, walang abdominal niya. Wala kami nakita traces ng fatty liver na usually yun yung makikita namin. Yung ano niya, yung kidneys niya, maganda rin. Yung ano niya, yung liver niya talaga, ma'am. Sobrang ganda. Tingnan nyo. Ang ano po, ang test po kasi namin, 13 and 16 yung ano niya. Tapos, less than 40 yung parameter namin. Alam niyo, nasa mababang salita siya. Ibig sabihin, magandang, walang damage halos ang liver niya. Grabe. So yung mga kabisnes ako, si Bong ay andun na sa kila Kuya Buknoy. Kasi nga, ito, usap lang kami tatlo ni Doktora. At sobrang nakakamangha mga kabisnes yung resulta. Salamat sa lahat ng mga nag-pray para kay Kuya Bong. Salamat po talaga mga kabisnes namin, sa lahat ng mga viewers, subscribers. Thank you so much po. Thank you po. At isang himalala naman ito, sino ka ba talaga Kuya Bong? Kasi yun nga sa kay Doktora mismo nang galing. Biruin mo 30 years ang nasa lansangan. So, wala siyang bumas. Tapos dumaan yung pandemic na gala siya ng gala, wala siyang mask, no? Yung COVID-19, pero kita nyo. Hindi ko siya nagka-COVID. Hindi po. Hindi nagka-COVID yan. Kasi yung lakas din talaga ng immune system niya. Grabe. Tsaka kada ko yung pagsusukan niya, iba pag inubo siya, yung sukan niyang doon kami natatakot kung ano na yung sa katawan niya. Pero okay naman po niya. Parang feeling ko nga mas connected din kasi sa pag-iinom niya. Ganun. Baka sobrahan na rin talaga Sa pag-inom po. Feeling ko the more na parang mas itigil mo yung pag-iinom niya. Opo. Mawawala yung pagsusukan niya. Kasi parang minsan na-over siya siguro sa iniinom niya. Paano siya nakakuha ng G? Ano po yung dati po kasi pagka yung hindi siya bumabalik sa amin, ang ginagawa niya nangangalakal siya. Dati po, ang talagang po niya, nung nasa lansangan pa siya, ang ginagawa niya na mamasura, nangangalakal. Tapos pagka naibenta niya na sa junk shop, yun ang unang-una niya binibili, gin. Oo. Tsaka Yun ang priority niya. Opo. Tapos kung saan-saan lang po yun natutulog, kung saan siya abutan, yan. Kaya mo siya Walang ligo-ligo, walang linis-linis. Pero ganyan yung resulta ng kanyang isang himala na naman ito mga ka-business sa totoo lang. konting tayo lang siya. Konting taas lang kasi yung sa FBS niya, yung sa sugar niya. Tapos yung sa cholesterol niya, tingnan niyo, normal naman kahit papaano. May isang parameter lang po siya ng cholesterol, ang medyo mataas. Diba? So, lang po talaga, konting diet lang po talaga siya. Kasi, ngayon po kasi syempre mas nakakakain po siya dahil sa inyo po, no? Sa inyo siya kasi kumakain. Kaya siguro konting tumaas. Pero overall po, okay siya. Grabe. Sige po. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you so much. Sige po. Thank you po. Kinikilabutan ako habang ina-explain ni Doktora yung bagay na yung mga ka-business. Kasi sino ba naman mag-aakala? Opo. Di Yun ba? nga po. Sino mag-aakala? Diba kasi baka yung atay, na-damage na, or gallstone. Anong meron tong taong ito? Nahiwagaan ako rito talaga. Ang para sa akin po mga ka-business, nakikita ko rito, awa ng Panginoon Diyos sa kanya. Awa ng Panginoon Diyos sa kanya ito. At yun nga ipinakita sa amin si Bong at para magabayan mga ka-business at may ipadama yung pagmamahal. Sa loob ng mahigit 30 taon na wala siyang pamilya, walang nagmamahal sa kanya. Kaya deserve ni Bong kung ano man yung kanyang nararanasan ngayon sa loob ng ka-business family. Deserve niya yan. Yung pagmamahal ninyo, deserve ni Bong yan, mga ka-business. Salamat po ng marami. Thank you po. God bless po. Doc, thank you so much. Doc, thank you. Sige
po. Thank you. Thank you so much Sige po. po. Ingat kayo sa inyo po ito. Ah. Sir Bong po. Bibili na lang ng vitamins, ano? Yung Apo. vitamins. Doc, thank you so much. God bless. Sige po. Bye po. Ay, yung name nyo nga po ulit, Doc. Ay, May po. Doc May. Si Doc May. Yan. Thank you so much. Thank you po. Okay po.